Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Barangay Ginebra jackpot. Mukhang may magandang balita na paparating sa future ng kupunan ni Coach Tim Cone. Ayon sa isang article ng Spin.ph ay may malaking araw pagbabago ng mangyayari sa Japan B-League. At sa video na ito pag-uusapan natin kung bakit naka-jackpot ang Ginebra dahil sa galaw na yan ng Japan. At syempre sa dulo pag-uusapan din natin kung maglalaro na ba si Justin Brownlee sa Meralco Bolts. So, ayon sa inilabas na ulat ng Spin.ph, ay unti-unti na raw sinasara ng Japan B-League ang pagkuha ng mga Pilipino imports. Ibig sabihin, nagbabago na yung kanilang sistema. Mas gusto na ngayon ng mga Japanese teams na kumuha ng naturalized players at world imports kaysa sa mga Asian imports tulad ng Pinoy. At kung totoo yan, ibig sabihin, malapit nang magbalikan sa Pinas yung mga Filipino bowlers natin sa Japan. Gaya nila Dwight Ramos, AJ Edu, pwede rin si Kai Soto. Pwedeng-pwede na silang umuwi at maglaro sa PBA sa mga susunod na taon. At dito na papasok yung sinasabi nating jackpot ang Barangay Ginebra. Kasi kung matatandaan nyo, meron silang first round pick na nakuha nila via trade sa Terra Firma na malamang sa lamang ay magiging first overall pick. At ngayon na magbabalikan na sa Pinas yung mga Filipino overseas players, ay imagine mo kung sino-sino ang pwedeng makuha ng Ginebra. Pwede nilang makuha si Dwight Ramos, isang two-way wing na swak sa triangle offense ni Coach Tim. At subok niya na yan sa Gilas. Pwede rin si AJ Edu, isang solid big man na kayang magbigay ng depensa at energy sa front court position na kulang ngayon sa Barangay Ginebra. At kung sakali, kung gugustuhin ni Kai Soto na magpa-draft sa PBA, ay grabe mga chong, automatic instant championship contender ulit ang Ginebra sakaling makuha nila si Kai. Kaya kahit hirap ngayon ang Barangay Ginebra ngayong all Filipino, lalo't kulang yung kanilang roster, ang maganda dito, mayroong paparating na long-term plan sa kanilang kupunan dahil napakaganda ng position ng Ginebra next PBA Rookie Draft. At kung titingnan mo, perfect timing din ito. By 2027, marami na ring matatanda sa core ng Ginebra. Gaya na lang nitong si Japet Aguilar na paniguradong magre-retire na at Scotty Thompson naman na nasa veteran stage. So kung makakakuha ng young stars ang Barangay Ginebra next PBA Rookie Draft na nanggaling sa Japan, pwedeng doon magsimula ang next generation ng Ginebra Dynasty. Pero teka lang, kailangan pa rin nating tandaan na hindi pa official na isinasara ng Japan ang pagkuha sa Asian imports. Pero ayon sa mga insiders na sa mga susunod na season, very likely na hindi na i-renew ng mga Japan teams yung marami sa mga Filipino players dahil gugustuhin na nilang makakuha ng world imports. Di bali na lang kung isa kang extraordinary player, baka manatili pa yan sa Japan. Para sa akin mga chong, ang Filipino player na possible na manatili sa Japan ay malamang sa malamang ay si Kai Soto. The rest ay alanganin na. Pero ang malinaw lang, jackpot talaga ang Barangay Ginebra by next PBA Rookie Draft dahil sila yung pinakamalaki yung chance na makakuha ng future superstar. Ngayon naman mga chong, pag-usapan natin ang isa pang mainit na issue. Maglalaro na ba si Brownlee para sa Meralco Bolts? Sa unang laro ng Meralco sa East Asia Super League, hindi naglaro si Brownlee dahil hindi pa ito nakasama sa team practice at preparation ng Meralco. Marami ang nagulat kasi excited na ang lahat na makita siyang suot ang Meralco jersey for the first time. Pero ayon sa ating mga trusted source, ay malamang sa malamang, hindi pa raw maglalaro si Brownlee sa second game ng Meralco kontra Taiwan. As of now, habang ine-edit natin ang video na ito, wala pa rin si Brownlee sa preparation ng Meralco. Kaya malamang sa malamang, hindi pa rin siya makapaglalaro sa second game ng Meralco. Pero may good news nga mga chong, dahil ayon pa rin sa ating mga trusted source, mas malaki raw yung chance na maglalaro si Brownlee sa home game ng Meralco dito sa Pinas. Kontra ulit yan sa Taiwan. So ibig sabihin,
baka doon pa lang natin makita ang kanyang official debut game para sa Meralco. Sa ngayon, hindi malinaw kung bakit hindi pa rin nagpapakita si Brownlee sa Meralco Bolts. Pero malamang sa malamang, meron pa yung mga inaasikaso. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na hindi pa rin maglalaro si Brownlee sa Meralco? Ano rin yung masasabi nyo na naka-jackpot ang Barangay Ginebra sa bagong movement ng Japan B-League? I-comment mo lang dyan sa ibaba.